Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Jean. Sa pagtatapos ng nakaraang episode, ipinakita na nakikipaglaban si Jean sa batang itinuring na tagapagmana ng clan. Habang walang tigil na nagpapakawala ng malalakas na suntok ang kanyang kalaban, patuloy lamang na iniiwasan ni Jean ang bawat pag-atake. Kilala si Jean sa kanyang pambihirang talento, tuwing nakakakita siya ng isang martial art, mabilis niya itong nauunawaan, napapaganda, at nagagawa pa niyang kopyahin. Dahil dito, nakita niyang malaking pagkakataon ng laban upang masuri ng mabuti ang teknik ng kanyang kalaban. Habang nagpapatuloy ang pag-atake ng binata, ginamit ni Jean ang Transcendence Sutra Technique upang salagin ang bawat suntok. Kasabay nito ay mabilis siyang umiwas sa gilid at nagsagawa ng kontra-atake. Bagamat napakalakas ng kapangyarihan sa likod ng bawat suntok ng kanyang kalaban, malinaw na walang saysay ang lakas na iyon hanggat hindi siya natatamaan. Samantala, labis na nagtaka ang kalaban. Sa isip nito, paulit-ulit na niyang ginagamit ang kanyang mighty punch at ibinubuhos ang buong lakas sa bawat pag-atake, ngunit hindi pa rin niya matamaan si Jean. Mas lalo pa siyang nagtaka kung bakit hindi pa inilalabas ni Jean ang kanyang espada. Kaya't sinabi niyang gamitin na nito ang espada upang magkaroon sila ng tunay na labanan. Ipinaliwanag ni Jean na hindi pa niya balak bunutin ang kanyang espada dahil nais muna niyang pag-aralan ang fist technique ng kanyang kalaban. Ayon sa kanya, kapag ginamit na niya ang espada, matatapos kaagad ang laban at wala na siyang pagkakataong masuri ang naturang martial art. Dahil sa sagot na iyon, lalo lamang nag-init ang ulo ng binata. Pagkaraan nito, umatras muna ang kalaban at tuluyang pinakawalan ang mas malaking bahagi ng kanyang kapangyarihan. Muli siyang sumugod, at sa pagkakataong ito ay mas mabigat at mas mapanganib ang lakas ng kanyang mga suntok. Nanatiling kalmado si Jean. Maingat niyang pinagmamasdan ang galaw ng bawat suntok bago ito muling hinarang. Kaagad siyang umatras gamit ang fleeting step technique, dahilan upang hindi pa rin siya matamaan. Habang patuloy na umiiwas si Jean, hindi rin tumigil ang kanyang kalaban sa paghabol. Dahil dito, namangha ang lahat ng nanunood. Napansin nilang tila ganap nang na-master ni Jean ang fleeting step technique, isang teknik na kilala sa pambihirang bilis at mahusay na footwork. Pagkatapos umatras, sinabi ni Jean na napakahusay ng mighty punch, ngunit naniniwala siyang maaari pa itong mapaganda. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabi niyang 10 galaw lamang ang kailangan niya upang mapahusay pa ang naturang martial art. Dahil sa sinabi niyang iyon, labis na nagulat ang kanyang kalaban. Maging ang Supreme Commander ay napaisip at inakalang sinasabi ni Jean na matatapos niya ang laban sa loob ng 10 galaw. Ngunit agad na nilinaw ni Commander Jinma ang tunay na kahulugan ng sinabi ni Jean. Ipinaliwanag niyang hindi nito tinutukoy na mananalo siya sa loob ng 10 galaw. Sa halip, ang ibig sabihin ni Jean ay kaya niyang maunawaan, mapag-aralan, at makabuo ng isang mas mahusay na bersyon ng martial art sa loob lamang ng 10 galaw. Ang pahayag na iyon ay lalo pang nagpakita ng pambihirang talento ni Jean bilang isang martial genius. Pagkarinig nito, halos lahat ay natulala, lalo na ang Supreme Commander. Hindi siya makapaniwalang may isang tao na kayang suriin at pagandahin ang isang martial art sa napakaikling panahon. Para sa kanya, tila imposible ang ganoong kakayahan. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Jean. Sinabi niyang nais niyang makita ang buong potensyal ng teknik ng kanyang kalaban. Hiniling niyang gamitin nito ang lahat ng lakas ng kanyang mighty punch, dahil 10 galaw lamang ang mayroon siya upang lubusang maunawaan at mapag-aralan ang teknik. Bilang tugon, agad na pinakawalan ng binata ang buong lakas ng kanyang mga kamao. Sinabi nitong gagamitin na niya ang kanyang espesyal na battle fist style technique. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumuga ng napakalakas na enerhiya ang kanyang mga suntok, na naging hudyat ng panibagong yugto ng kanilang laban. Samantala, matamang pinagmamasdan ni Jean ang bawat galaw ng enerhiya ng kanyang kalaban. Sinuri niya kung saan nagsisimula ang daloy nito, paano ito umiikot sa katawan, at kung paano ito naiipon sa kamao bago lumikha ng napakalakas na impact. Hindi lamang ang mismong galaw ang kanyang inoobserbahan, kundi pati ang buong prinsipyo sa likod ng teknik. Sinabi ni Jean na napakahusay ng battle fist style technique, ngunit hiniling niyang huwag pigilan ng kanyang kalaban ang pagdaloy ng enerhiya nito.
Ayon sa kanya, alam niyang may mas mataas pang antas ang teknik na iyon at nais niyang makita ang buong potensyal nito. Dahil sa sinabi ni Jean, lalo pang nagalit ang binata. Agad itong sumugod at buong lakas na nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jean at ginamit ang Rising Power Technique upang salagin ang bawat pag-atake. Habang ginagawa niya iyon, lihim din niyang sinusuri at kinokopya ang bawat galaw ng teknik ng kanyang kalaban. Habang pinagmamasdan ng laban, napagtanto ni Commander Jinma na ginagawa na naman ni Jean ang dati na nitong ipinakita sa iba pang martial arts. Habang hinaharangan niya ang bawat suntok, sabay din niyang pinag-aaralan at kinokopya ang buong istruktura ng teknik. Makalipas ang ilang sandali, ginamit ni Jean ang Rising Power Second Strike at mabilis na nagpakawala ng isang malakas na suntok. Dahil dito, nipaurong ang kanyang kalaban at bumagsak paatras. Nang makita iyon, sinabi ni Commander Jinma na tila natapos na ni Jean ang kanyang layunin. Sa palagay niya, ganap nang naunawaan at nakopya ni Jean ang Battle Fist style technique, at malapit na niya itong mapahusay sa isang mas mataas na antas. Sa kabilang banda, labis na nagulat ang binata. Napansin niyang hindi lamang kinokopya ni Jean ang kanyang teknik, kundi nagagamit pa nito ang parehong prinsipyo sa aktwal na laban. Dahil dito, lalo niyang inilabas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa halip na mabahala, sinabi ni Jean na iyon mismo ang nais niyang makita. Ayon sa kanya, kailangan niyang malaman ang buong limitasyon ng teknik, pati na rin ang lahat ng kalakasan at kahinaan nito, upang lubos niya itong maunawaan at mapaganda. Pagkatapos nito, nagpalit ng estilo ang binata at nagsimulang gumamit ng isang palm technique. Sunod-sunod nitong inatake si Jean gamit ang malalakas na palm strikes. Gayunpaman, agad namang tumugon si Jean sa pamamagitan ng Rising Power Third Strike. Nang magsalpukan ng kanilang mga pag-atake, muling tumilapon pa atras ang binata dahil sa lakas ng naging banggaan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jean. Bahagya siyang yumuko at agad na isinunod ang Rising Power Fourth Strike. Habang isinasagawa niya ang huling galaw, makikita ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ipinahiwatig nito na ganap na niyang nabuo ang bagong bersyon ng teknik na kanyang pinag-aaralan. Nang tuluyang tumama ang ikaapat na strike, muli na namang tumilapon ang kanyang kalaban at tuluyang nawalan ng kakayahang ipagpatuloy ang laban. Napaluhod ito sa lupa at hindi na muling makatayo, samantalang si Jean ay nanatiling nakatayo nang walang halos anumang pinsala. Ipinakita ng tagpong ito na hindi lamang niya natutunan ang teknik ng kanyang kalaban, kundi nalampasan pa niya ito sa napakaikling panahon. Tahimik na pinagmasdan ni Commander Jinma, ng Supreme Commander, at ng Fortress Lord ang buong laban. Agad nilang naunawaan na tapos na ang tunggalian. Ayon kay Commander Jinma, kitang-kita niyang sa bawat strike ay lalo pang lumalakas si Jean, hanggang sa tuluyan nitong makalikha ng isang bagong martial art batay sa orihinal na teknik. Samantala, hindi maitago ng Supreme Commander ang kanyang pagkamangha. Sa isip niya, ang batang dating tinalikuran ng kanilang angkan ay nasa harapan na ngayon at nagtataglay ng talento ng isang tunay na martial sage, isang pambihirang henyo na kayang pag-aralan, kopyahin, at pagbutihin ang anumang martial art na kanyang makita. Ayon sa kanila, napakabihirang pagkakataon ng personal na makita ang pagsilang ng isang bagong martial arts technique. Para sa kanila, isa itong pambihirang karanasan na hindi basta-basta nasasaksihan ng isang mandirigma sa buong buhay niya. Maging ang Fortress Lord ay nagpahayag ng kanyang paghanga. Sinabi niyang tunay na kahanga-hanga ang ipinakitang talento ni Jean sa laban. Bilang tugon, naging mapagpakumbaba si Jean. Ipinaliwanag niyang hindi siya dapat purihin ng labis dahil ang teknik na ipinakita niya ay isa lamang maliit na martial art na marami pa ring kailangang pagbutihin. Ngunit sinabi ng Fortress Lord na hindi niya iyon maituturing na simpleng teknik. Ipinaliwanag niyang maliit man o malaking martial art, ang makalikha ng isang bagong teknik habang nasa gitna ng aktwal na labanan ay isang napakabihira at pambihirang kakayahan. Ang bahaging ito ay lalo pang nagpatunay kung gaano ka-special ang talento ni Jean sa larangan ng martial arts. Pagkatapos nito, tinanong siya ng Fortress Lord kung nabigyan na ba niya ng pangalan ang bago niyang teknik. Sumagot si Jean na nais niyang pangalanan iyon bilang Eternal Radiance Fist. Agad namang pinuri ng Fortress Lord ang napili niyang pangalan. Ayon sa kanya, hindi lamang kahanga-hanga ang mismong teknik, kundi maging ang pangalang ibinigay rito ay akmang-akma rin.
Lumapit din si Commander Jinma at binati si Jin. Sinabi niyang isang napakalaking tagumpay ang makalikha ng isang divine martial arts technique sa murang edad. Gayunpaman, nanatiling mapagkumbaba si Jin. Ipinaliwanag niyang hindi naman niya tunay na nilikha ang lahat mula sa simula. Ayon sa kanya, kinopya lamang niya ang teknik ng kanyang kalaban at pinahusay ito. Idinagdag pa niyang marami pa ring kahinaan ang Eternal Radiance Feast, at naniniwala siyang maaari pa niya itong pagandahin sa hinaharap. Sa kasalukuyan, nagagamit lamang niya ito kasabay ng Demon Band Formation, kaya hindi pa niya ito maituturing na ganap na perpekto. Bilang tugon, sinabi ni Commander Jinma na sapat na ang ipinakita ni Jin upang mapatunayan ang kanyang kakayahan. Ayon sa kanya, bilang isang white-rank disciple, wala na halos sinumang kapantay ni Jin. Naniniwala rin siyang hindi magtatagal ay mapopromote ito sa blue rank, basta't maipagpatuloy lamang nito ang pagtupad sa mga susunod na misyon at ang patuloy na pagsasanay. Samantala, tahimik na napaisip si Jin. Sa kanyang isipan, alam niyang kailangan pa niyang mas bumilis at mas lumakas. Mayroon lamang siyang 5 taon upang maabot ang kanyang tunay na layunin, kaya wala siyang panahon upang maging kampante. Ang pag-iisip na ito ay muling nagpakita na ang kanyang pinakamalaking kalaban ay hindi lamang ang mga kaaway, kundi pati ang limitadong oras na mayroon siya. Maya-maya, lumapit ang Supreme Commander kay Jin. Sa pagkakataong iyon, taos-puso itong humingi ng tawad at tinanong kung ano ang maaari niyang gawin upang mapatawad siya at muling tanggapin ni Jin ang kanilang pamilya. Labis itong ikinagulat ni Commander Jinma, gayon din ng batang dinala ng Supreme Commander bilang kanyang napiling tagapagmana. Hindi nila inasahang ang pinakamataas na pinuno ng kanilang sektor ay kusang magpapakumbaba sa harap ni Jin. Tahimik na nag-isip si Jin matapos marinig ang mga salitang iyon. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang ang isang Violet Rank Master, na namumuno sa lahat ng commanding units, ay time na humihingi ng tawad sa kanya. Nakita niyang tapat ang hangarin ng kanyang lolo, ngunit hindi pa rin niya nais gamitin ang kapangyarihan at impluensya ng Maklan upang makamit ang kanyang mga layunin. Alam ni Jin na kung nais niyang makuha ang Fruit of Humanity, kailangan lamang niyang maabot ang pinakamataas na posisyon sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan. Dahil dito, wala siyang balak umasa sa pangalan o impluensya ng kanyang angkan. Magalang na tumingin si Jin sa Supreme Commander at sinabi niyang napakabigat ng tanong na iyon para sa kanya. Ipinaliwanag niyang hindi na mababawi ang mga nangyari sa nakaraan. Iniwan ang kanilang angkan ng kanyang ina at pinabayaan ang kanilang pamilya. Dahil dito, hindi niya kayang basta na lamang bumalik na parang walang nangyari. Idinagdag pa niya na sa kasalukuyan ay isa siyang sundalo ng Demon Band Wing, at iyon lamang ang pagkakakilanlang nais niyang panindigan. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko ang Supreme Commander. Sinabi nitong hindi pa huli ang lahat at maaari pa rin silang magsimulang muli bilang isang pamilya. Nais nitong tanggapin muli si Jin bilang kanyang apo. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Jin na wala siyang sapat na panahon upang pagtuunan ang mga usaping pampamilya. Ang tanging nais niya ay patuloy na lumakas. Sinabi rin niyang kung hindi lamang siya hinamon ng apo ng Supreme Commander, hindi sana siya nakipaglaban. Hindi niya isinagawa ang duel para sa karangalan ng kanilang pamilya o upang maging tagapagmana ng sinuman. Lumaban lamang siya dahil iyon ang sitwasyong kanyang kinaharap at bahagi iyon ng kanyang sariling landas bilang isang mandirigma. Sa puntong iyon, nagtapos ang episode 13. Sa susunod na kabanata, inaasahang ipapakita kung anong espesyal na martial arts technique ang ituturo ng Fortress Lord kay Jin, bilang gantimpala sa pambihirang talento at kakayahang kanyang ipinakita.